So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito na. Kanina po kasi nasa mall ako kanina. And then, habang nasa mall ako kanina, pinapanood ko po itong hearing po na to na nangyari. Okay. So, ngayon, dun pala sa demanda ni Trillanes, meron na pala silang witness. At ito na nga po, si Jimmy Guban. So, hindi lang po nakakaalam mga kababayan. Si Jimmy Guban, mga ka-Streetwise, no? Siya po yung nagtestigo noong 2018 laban kay Asierto. At ngayon si Asierto ngayon mga kababayan, nagtatago kasi nga po, ipapapatay daw po siya ni Digong. So pag-usapan ngayon natin yan. Ganyan po magmanipula itong mga Duterte. Ganyan talaga sila magmanipula. Okay? So ako talaga nagulat talaga ako dito, no? Okay, so ngayon ang sabi dito, okay. Sabi dito, ito. Okay. Basahin, pahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa pagdawit sa kanya ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban sa issue ng illegal na droga. So ngayon mga kababayan, meron daw po kasing shipment ng droga at hinuli daw po ito ng customs. At ang nakahuli pala si Jimmy Guban. At ngayon, ang sabi ngayon kay Jimmy Guban, huwag ka maingay, huwag mong babanggitin na sangkot dito si Michael Yang, si Paulo Duterte at saka si Manscarpio. At ito mga kababayan, itong si Duterte, si Paulo, si Mans, tsaka si Michael Yang, may kaso po sila ngayon kay Trillanes. Di ba? Connected talaga. Connected. Oh. So ngayon, alam niyo ba kung nung nakakatawa dito? Sumagot si Pulong. At alam niyo sagot ni Pulong, katangahan. Ang tanga-tanga. Ang sagot ni Pulong, no, mukhang hindi siya nanood ng hearing. Mukhang hindi po nanood ng hearing si Pulong. Sumagot. Kasi mga kababayan, dapat kasi, ito lang, advice ko lang dito kay kay Paulo Duterte, no? Kung sasagot ka kasi, dapat panoorin mo muna yung hearing. Hindi yung sasagot ka na lang bigla, tapos naman pala yung sagot mo, pantanga. Pantanga talaga. Tingnan nyo to basahin nyo Ito yung statement ni Paulo Duterte base po sa PTV4. So sabi dito, hindi ko po kilala si Jimmy Guban. At sigurado ako na hindi rin niya ako kilala. Okay. Ewan ko ba, no? Teka lang. Teka lang. Una sa lahat mga kababayan, sino bang Pilipinong hindi nakakakilala kay Paulo Duterte? Hindi nga. Sabi ni Paulo, hindi ko po kilala si Jimmy Guban. At sigurado rin ako na hindi niya ako kilala. Kilala ka nga po ng ako naniniwala ako na majority ng Pilipino kilala si Paulo Duterte. Di ba? Ngayon, una sa lahat ng kababayan, kung sinasabi ni Pulong na hindi ko po kilala si Jimmy Guban, walang sinabi si Jimmy Guban na ganon. Na nagkita na kayo, di ba? At magkakilala kayo. Wala siyang sinabing ganon. Pinanood ko kanina yung hearing. Inulit-ulit ko pa kanina. Nagbasa pa ako ng balita. Walang sinabi na magkakilala kayo or nagkita kayo. Bakit mo sinabi? Hindi naman, di ba? Oh, wala naman sinabi, di ba? Sabi ko sa inyo, tanga to eh. Mukhang hindi nanood ng hearing eh. Oy, nanood ka ba ng hearing? Nanood ka ng hearing? Kasi kung nanood ka ng hearing, di mo sasabihin yan eh. Alam niyo mga kababayan, ang mas maganda dito, ilabas mo na lang yung tattoo mo sa likod. Yun, tapos ang usapan doon. Di ba? Ang sinasabi mo, si Trillanes sinungaling. Patunayan mo na sinungaling si Trillanes. Ipakita mo yung likod mo. Bubo men. Anong klase to? Walang yan. Walang sinabi talaga. Oh, so sabi niya pa dito, no? Wala kaming anumang transaksyon o ugnayan, kaya walang rason na siya ay pagbantaan kung babanggitin man niya ang pangalan ko. Diyos ko, di ka talaga nakinig. Ano ba sabi ni Jimmy Guban kanina? Yung nagbanta sa kanya, hindi naman yung mga Duterte eh. Si ano pangalan si Benny ano ba 'yon? Benny pangalan nung nagbanta sa kanya. Limutan ko na yung dating yung dating Nia ata no. So sabi dito,
Nais ko pong ipaalala sa taong bayan na ang salitang star witness ay humahalimbawa lamang sa mga taong nagsasalita ng katotohanan lamang at kredibilidad. Okay. Bakit si ano? Bakit si Elian Morales? 'Di ba? Bakit si Elian Morales naging star witness sa inyo? Benny Antiporda, no? Antiporda, Benny Antiporda. So ngayon mga kababayan, 'di ba? Ang sabi niya, yung star witness daw po ay nagsasabi ng katotohanan. Okay. Bakit nga si Elian Morales naniwala kayo? Oh. At saka mga kababayan, si Elian Morales, ang sabi nila nung una, ayan meron ng star witness. Meron ng magpapatotoo. Tapos, nung nagkaroon po ng Senate hearing, anong lumabas? Napatunayan po sa Senate hearing, kahit kakampi po niya si Bato de la Rosa, lumabas po talaga na sinungaling pa rin po si Elian Morales. Isipin mo yan yung chairman ng committee kakampi mo, pero ang lumabas sa hearing, sinungaling ka. Kita niyo, di ba? Ganun po kasinungaling si Elian Morales. O, di ba? Isipin mo yun. Kung gaano ka kung gaano ka engot yun. Oh. Hindi, wag niyong ibahin. Pakita mo yung tattoo mo sa likod. Nangya ka naman pulong para ka namang ano niyan Sa bagay, di ba? Tanga-tanga naman talaga naniniwala sa inyo O sabi dito, hindi po si Jimmy Guban ang taong yan sapagkat siya po ay na-contempt na ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa kanyang pagsisinungaling, klaro po na walang kredibilidad ang taong yan at walang basihan ng kanyang mga sinasabi. Noon pa man, kaya di ko po alam kung bakit bigla po siyang naging star witness dito. Okay. So ito yung drama nila ngayon. Kasi nga, nag-recant. Nag-recant po si Jimmy Guban. So sa hindi po nakakalam kasi mga kababayan, ang tinuro po ni Jimmy Guban na sangkot po sa droga, si Asierto. Si Asierto. At ngayon, sabi naman ni Asierto, ano yan, planted yan. At gusto siyang ipapatay daw po ni Digong. Okay. So para malaman po natin yung istorya, ito Ito yung balita ng ABS-CBN, di ba? Paulo Duterte, Manscarpio, Michael Yang link to 6 billion drug case. Isipin mo, no? 6 billion. Di ba? Todo kayo bintang sa mga Marcos na gumagamit. Kayo naman pala yung drug lord. Hindi nga, di ba? Nagbibintangan ninyo yung presidente na gumagamit, tapos kayo pala drug lord. Napaka-ironic naman nun. Ang ironic nun, men. Tapos, sabi pa dito, so wearing bulletproof vest and helmet, former Customs Intelligence Officer Jimmy Guban appeared before Friday's joint hearing of 4 House committees looking into crimes linked to Pogo and dangerous drugs. So ito yung sinasabi ni Paulo Duterte. Guban previously appeared in 2018 hearing of the Senate Blue Ribbon Committee linking former Colonel Eduardo Asierto to the shipment of magnetic lifters containing 6 billion worth of shabu in Manila Port in the same year. Yon. So alam niyo naman yung nangyari kay Asierto. Si Asierto po ngayon nagtatago. At ang sabi po ni Asierto na si Duterte po talaga ang may-ari talaga ng mga shipment na yan. At dahil nga po, no? At dahil nga po diyan, gustong ituro ni Asierto itong si Michael Yang, gusto siyang ipapatay ni Duterte. So tingnan niyo to alam ko na naisama ko yan para mas maintindihan natin. Ito. Ito si Asierto. Ito mga kababayan, yung tinuro po ni Jimmy Guban noong 2018 na may-ari po ng shipment. Okay, yung billion of shabu. So sabi dito, ito balita ito nung July nung July lang to Asierto, ex-President Duterte wants to kill me for linking young others to drugs. Di ba? So sabi dito, tamo frame up mga kababayan, frame up talaga to. I had Yang and Lim who are close friends with then President Duterte and Senator Bongo.
investigated myself and fellow police official dito po, Perote, discovered the illegal activities of Yang and Lim. Perote was abducted by armed men with bulletproof vests in Bacolod. Oh, so ngayon, ang sinasabi dito ni Asierto, na yung kasama niya po si Perote, na nagbunyag nga po na sangkot si Michael Yang, kinidnap. Kinidnap ng mga may bulletproof vest at ngayon hindi na po makita. O, di ba? Ang lupit, di ba? Kakatakot kalaban yung mga Duterte. Oh, continue pa natin. Sabi pa dito. Oh. Hindi na po makita hanggang ngayon si Perote. Malamang patay na si Perote. O, di ba? Matagal na po ako natatakot para sa aking buhay dahil ako po ay pinapapatay ni Duterte. Sila po ay maimpluwensya hanggang ngayon. Meron siyang kakayahan na patayin ako kahit sa loob ako ng kulungan. This has got to stop. Tapos na ang maliligayang araw nila, Asierto added. Oh. So ngayon, ang lumalabas dito kasi mga kababayan, yung pag-link ni Jimmy Cuban kay Asierto noong 2018, may chance po talaga na parte yon ng plano ni Duterte. Naalala niyo sinabi ni Trillanes, bintang ng mga Duterte gawa nila? Di ba? Naalala niyo yun, di ba? Sabi ni Trillanes yun eh. Ang style daw po ni Duterte, kung ano yung binibintang nila sa ibang tao, ayun ang ginagawa nila. So ngayon, nahuli nga po ni Asierto na sangkot si Michael Yang sa droga. So, imbis po na proteksyonan si Asierto, ang ginawa ni Duterte, kinasuhan. Ginamit po si Jimmy Guban. At ngayon mga kababayan, si Jimmy Guban ngayon bumaliktad, nirecant yung mga sinabi niya sa Senado. At ang sabi ngayon ni Jimmy Guban, hindi si Asierto ang totoong may-ari ng mga shipment na yan. Ang totoong may-ari ng shipment na yan, si Michael Yang, si Pulong, at saka si Manscarpio. Si Manscarpio po, siya po yung asawa ni Sara Duterte. Galing, no? Ganyan po tayo niloko ng mga Duterte nang di natin alam. Di ba? Oh. Tapos ngayon mga babayan, so ayun ang sagot natin dito. Kung sinasabi ni Paulo Duterte na walang kredibilidad si Jimmy Guban, bakit di mo tanong sa sarili mo? O, di ba? Planted ba si Jimmy Guban na ituro si Asierto? Siyempre ngayon mga kababayan, iba na yung sitwasyon ngayon. Hindi na po si Duterte yung presidente ngayon. So maglalakas talaga ng loob yan na magsalita. Di ba? Ganyan po kasi kabobo itong mga Duterte. Matalino din yung mga Duterte eh. Pero bobo din eh. Di ba? Hindi nila naisip na yung mga ginawa nilang katarantaduhan may katapusan. Akala kasi nila habang buhay sila magiging presidente, habang buhay sila sa kapangyarihan, ngayon tapos na yung termino nila. Binabalikan sila ngayon. Inialigaga kayo. That is their modus, whether black their way. Totoo yan, di ba? Kasi una mga kababayan, itong ginawa ni Duterte kay Jimmy Guban at kay Asierto, hindi na po bago ito eh. Kung first time lang natin narinig ito, medyo magdududa pa tayo. Di ba? Medyo magdududa pa tayo. Hindi po ito first time nilang ginawa. Ginawa na po nila ito kay Delia de Lima, ginawa na rin nila ito kay Trillanes. So, hindi ito first time. Gawain talaga nila yan. Baka walang yan, no? Tapos sabi pa dito, teka lang continue natin Ito yung sinasabi ko eh. Guban said he has not personally met Representative Duterte, Carpe or Yang, who he accused of engaging illegal importation, saying he got the information from the councilor in Davao he named Nilo Abellera. Pulong, mukhang hindi ka talaga nakikinig ng hearing. Sabi mo kanina, hindi ko naman kilala yan si Guban. Hindi niya kayo makakilala eh. Sinabi niya yan eh. Di ba? Sabi ni Pulong kanina, di kami makakilala yan. Nga. Sino ba may sabing makakilala kayo? Bobo din eh, no? Basta lang makasagot eh. Tapos, ewan ko kay Pulong, no?
Actually 'no, hindi ko talaga magets kung bakit bilib na bilib ang mga Duterte fanatics dito kay Pulong. 'Di ba? Hindi lang po kay Pulong, kay Baste, tsaka kay Sara. Isipin niyo sa mga anak ng mga Duterte, sino yung nakitaan ninyo ng talino? Hindi nga, seryoso. Sa mga anak ng mga Duterte, sino yung nakitaan ninyo na, "Oy, 'to magaling 'to, mahusay 'to." Wala naman sa kanila, eh. Yung tatlong anak po ni Digong na yan, kaya lang naman naging popular yan dahil sa tatay. Pero yung tatlong anak po ni Digong na yan, mga pulpul po yan. Mga pulpul yan. Tingnan mo si Baste. Anong sabi ni Baste? Ayan si Tore, sasampalin ko yan pag nakita ko. Oh, meron pagkakataon po na kayang sampalin ni Baste si Tore. Hindi naman nagawa. 'Di ba? O si Pulong, sumagot na ba si Pulong sa 51 billion? Wala pa, 'di ba? Sumagot siya pero nagsalita si Pulong pero walang sinagot. Lalo na si Sara. O si Sara lalo na. Nakita niyo kung paano sumagot si Sara, kung paano magsalita? Pabebe, 'di ba? O so ibig sabihin nun, itong mga anak po ni Digong, mga ano 'to, mga kulang sa talino talaga 'to. Wala, hindi, seriously wala akong makitaan na talino dito po sa mga anak ni Duterte. Pero yung mga Duterte fanatics, bilib na bilib po sa mga anak ni Duterte. Well, ito yung point, eh. Kung itong mga Duterte fanatics is naniniwala kay Digong, okay lang yun, medyo maintindihan ko yun. Kasi magaling naman po talagang politiko si Digong. 'Di ba? Magaling po na politiko si Digong. Ang galing mambola, eh. Oh, pero itong tatlong mga kababayan, mga pulpul, eh. Hindi ko talaga nakikitaan ng talino, eh. Kasi seriously, no? So ngayon, para mas maganda, sa mga hindi po nakapanood, ito. Ay, hindi ko pala nisama, no? So ngayon mga kababayan, no? So ito po yung kwento ngayon ni, ano, pangalan nito? Ni Jimmy Guban. Okay. So, ngayon abangan natin 'to kasi hindi pa po kasi tapos yung hearing. Hindi pa tapos yung hearing. Meron pa pong kasunod. So, abangan po natin 'yan. Okay? Natawa lang ako sa sagot ni Pulong, eh, pambobo talaga, eh. Okay, so diyan po sa 950 po na nanonood, sa hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video po na 'to, diyan po sa team replays na nga po masabi niyo nga po dito, sa bagong pasabog po na narinig natin. Okay, so kung makita natin 'no, na nag-file nga po ng kaso si Trillanes tapos ang ending pala, may star witness pala siya. So medyo ano 'yun, medyo talagang parang parang overwhelming po talaga para sa akin. Kumbaga kasi binasa ko po talaga 'no, ito seriously. Nung binasa ko po yung kaso ni Trillanes, diyan po sa tungkol kay Mans Castro, ay kay Mans Carpio, to be honest, medyo may doubt ako, eh. Kasi yung doubt ko dun, yung basehan po ni Trillanes sa kaso niya is tungkol po sa Senate hearing. Na medyo parang mahirap patunayan 'yan, eh, 'di ba? Kasi Senate hearing yung basehan, eh. So, yun, well actually nangyari naman 'yan kasi sa Farmally naman, nagsimula din naman kasi yung kaso ng Farmally sa Senate hearing. Pero ito talaga ano 'to, eh, parang ano 'to, eh, parang breakthrough ito. Kasi may star witness. May star witness. So yung kaso po ni Trillanes bumigat dahil merong star witness. Ayun ang mabigat doon. O, di ba? So yan, no, so paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat, no. Diyan po sa team replays, ano nga pong masabi niyo nga po dito sa ah, sa bagong pasabog po sa mga Duterte. Okay? At sa hindi pa po nakakapag-like, pa-like lang po ng video po na to para din po makatulong po sa content po natin ngayon. So thank you mga kababayan. So ito pag-usapan lang natin to, no.